Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Isang masayang araw po ng Biyernes sa mga nandito po sa North America at sa mga magpapahinga na po ngayon sa Pilipinas. Bago po tayo ilatag ang ating mga katawang lupa para magpahinga, ay bigyan niyo po muna ng panahon ang pakikinig at pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ngayong araw. Again, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong araw ay pinamagatan pong The Difference Between Conversion and Regeneration. Ito po mga kapatid ay isang magandang aralin at magandang pagbulay-bulayan sapagkat marami po ang mga naniniwala na ang conversion and regeneration is one and the same. Naniniwala po sila na isang karanasan lang ito ng tao at ito po ay napagpapalit minsan o minsan ang akala nila ay isa lang ito. So it is very important na maunawaan ito. Pagdating sa usapin ng kaligtasan o ng salvation o yung tinatawag sa theology na soteriology, magkaiba po ang kahulugan noong regeneration or being born again and conversion, being changed. No po? So ito po ay magkaiba. Kaya atin po itong titingnan sa liwanag ng salita ng Diyos ngayong umaga. So I encourage you to listen, and if you are interested to this kind of teaching, ito pong ating mga itinuturo dito ay matatagpuan din naman sa ating YouTube channel, sa Tinig ng Pag-asa YouTube account. Para ma-notify po kayo araw-araw ng atin pong mga uploads, you can subscribe to the channel, no, YouTube channel, Tinig ng Pag-asa. Hanapin nyo lang po yung merong picture ng inyong lingkod kasi meron pong isa pa na Tinig ng Pag-asa na hindi naman sa akin. So, yun po, at doon po ina-upload ng inyong lingkod ang mga videos na atin pong ipinapahayag sa Facebook Live araw-araw. So let us now go to what we will be discussing today. Matthew 18:2 and 3, may sinasabi po ang Panginoon dito. Babasahin po muna natin sa New International Version at ang sabi po ng NIV ganito. He called the little child to him and placed the child among them, and he said, Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Ito po ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang sabi ng Panginoon sa mga bata, habang kinalong niya ang mga bata, sinabi niya sa mga nandun, sinasabi ko sa inyo, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. And then, tingnan po natin kung anong pagkakaiba sa New King James Version. At ang sabi po ng New King James Version, Then Jesus called the little child to him, set him in the midst of them, and said, Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Meron bang pagkakaiba po yan? Actually, wala naman po. Being converted and being changed is one and the same. So, hindi po natin pagtatalunan yan, yung pagkakaiba ng version na yan ng Bible, pareho lang naman po ang ibig sabihin yan. Malibang ikay magbago at tumulad sa isang bata, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Yun po ang ibig sabihin yan. Unless we are converted, we cannot see or we cannot enter by no means in the kingdom of heaven. Ang nakakalito po sa marami, kaya nila naiisip na pareho lang ang conversion at saka regeneration. By the way, what Matthew 18:2 and 3 is mentioning here is conversion. Ito po, unless you are converted and become little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Ngayon, pag nabasa nila yung John chapter 3, ito naman po yun, si Jesus din nagsasalita dyan at ang sabi ni Jesus, No one can see the kingdom of God unless they are born again. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. So, ayan po. Yung isa kanina,
You cannot enter the kingdom of heaven unless you are converted and be like a child. And dito naman, you cannot see the kingdom of God unless you are born again. So kaya ang assumption ng marami, parehas lang yan. Yung regeneration, ito po kasi dito sa John chapter 3, verse 3, ang binabanggit po rito ay regeneration, being born again. Pero dun sa Matthew 18, 2 and 3, ang binabanggit dun be changed or being converted. So, magkaparehas nga ba mga kapatid? Kayo po ba na nagbabasa ng Bible ay kumbinsido na being regenerated and being converted is one and the same? So, malinaw po sa Matthew 18, 2 and 3, gaya po ng ating binasa kanina, sinasabi ng Panginoon dyan that if a person of this world is to be accepted into the kingdom of God or the kingdom of heaven, he must be born again. Doon sa Matthew 3:3. So, and being born again, no, pag na-born again ka na, it will lead you to conversion. And being converted is absolutely necessary to usher us to the kingdom of God. That is the explanation. Huwag niyo pong ikalito na yung regeneration and conversion is one and the same. Hindi. Magkaiba po itong karanasan at magkaiba po itong pagpapaliwanag ng bawat karanasan. Sinabi po ng Panginoon sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tama. No po? At sinabi rin naman ng Panginoon sa Matthew 18, sabi niya, unless you change, unless you have been converted, you cannot enter the kingdom of heaven. Kingdom of God, kingdom of heaven, it's one and the same. Ngayon, ang tanong, alin ba ang tama rito at alin ang hindi tama? Hindi naman pwedeng parehong tama. Mga kapatid, ang realidad po niyan, parehong tama yan. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi ka converted. Pero tandaan ninyo, hindi ka mako-convert kung hindi ka regenerated. Nakuha niyo po? To put very simply, to be converted is absolutely necessary. No po? To be converted is absolutely necessary to enter the kingdom of God. But the question is, sino ang mako-convert? The only person who can be converted to enter the kingdom of God is the one that had been regenerated. Sana po naiintindihan niyo mga kapatid. So, tingnan po muna natin, i-define muna, mag-focus po muna tayo doon sa conversion. What does the word conversion means and what does the Bible teaches about conversion? Puntahan natin ang meaning ng conversion. Sabi po, in the biblical sense, conversion means a turning, a spiritual turning away from sin in repentance and to Christ in faith. So, yan po ang kahulugan ng conversion. Ito po yung dahil ikaw ay may pananampalataya, yung dati mong buhay tatalikuran mo na. It is a turning away from sin, no, in repentance and to Christ in faith. Yan ang ibig sabihin ng conversion. So, ang ibig sabihin yan ay dramatic turning away from one path in order to pursue an entirely new one. That is the meaning of conversion. It is a dramatic turning away from one path in order to pursue an entirely new one. It involves turning one's back to the system of the world and its anti-God values. Ang tawag doon ay conversion. It involves a turning away from dead religion and self-righteousness. It involves a complete pivot and about face in order to enter the narrow gate that leads to life. So, yan po ang ibig sabihin ng conversion. Conversion also involves the idea of changing direction. A true spiritual conversion
radically alters the direction of one's life. So, it is not a partial change wherein one is able to straddle the fence na para kang nakaupo sa fence na yung kaliwa ay nandun sa kasalanan at yung kanan ay nandun sa Diyos. No, hindi pwede yun. No? Instead, a genuine conversion occurs much deeper within the soul of a person. So, kung titingnan natin mga kapatid, conversion is not a gradual change. Yung gradual change na yon, na unti-unting nagbabago sa buhay natin, ang tawag doon sanctification. Binabago tayo araw-araw. Yun po mga kapatid ay sanctification. Pero yung conversion, ito yung biglang-biglang pagtalikod. Mula sa mundo ng kasalanan, mula sa kaaway ng Diyos, papunta sa Diyos. Yun ang conversion. Pero pag ikaw ay converted na, tandaan mo, unti-unti babaguhin ka sa imahe ni Jesus, iyon ay sanctification. So, kailangan natin maintindihan ang iba't ibang syon na ito para ma-appreciate natin ang mahahalagang mga doktrinang ito. So, it is a decisive break with old patterns of sin and the world and the embracing of new life in Christ by faith. So, eto po yun mga kapatid. At walang pinakamagandang example nito kundi si Apostol Pablo. Kilala naman natin si Pablo. Ano po? Siya po ay persecutor ng mga believers. Mamamatay Kristiyano nga po ang tawag sa kanya. Pero nung siya'y na-convert from being Saul, nagpalit pa nga siya ng pangalan, naging Paul. At hindi lang po yung pangalan, kundi ng buong pagkatao niya. Yung pagiging persecutor ni Christ ay naging champion ni Christ. Yung pagiging manguusig ng Kristiyano, naging kakampi at kapatid ng mga Kristiyano. Yun po yung conversion. Now, noon bang si Pablo ay na-convert na? Perfect na ba siya? Hindi. Siya ba ay banal na at wala nang kamalian? Hindi. In fact, pagkatapos ng conversion, dun pa lang namuhay si Pablo sa buhay ng sanctification. Ang susunod na mangyayari pagkatapos ng conversion ay yung pagpapaging banal. Ang tawag nun sa English at sa theology ay sanctification. So dito po nadidiscuss natin ang iba't ibang mga daanan o yung order of salvation. Kasi po minsan, ang dali nating paniwalain, o tanggapin mo si Jesus, hindi na importante yan, punta ka na sa langit. Pero dapat naiintindihan natin yon. Ano ba yung karanasan na yon? Ano ba yung moment na yon sa ating journey sa faith? Ito ba'y regeneration? Ito ba'y conversion? Ito ba'y sanctification? Meron pa diyang adoption, saan papasok yon? Yung redemption, ano ba yon? So, yung mga syon na yan, importanteng alam nyo yan. At tanungin nyo po yung pastor nyo, Pastor, pakipaliwanag. Ito po ay pare-pareho. Katulad ng paniniwala ng maraming pastor, yung daw regeneration and conversion is one and the same kasi may mga verses na binabanggit si Jesus sa bibig mismo ni Jesus, hindi ka makapapasok sa kaharian ng langit unless you are born again, at hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos unless you are converted. It is one and the same mga kapatid, according to them, according sa iba, but it is not. It is not. So, kaya kailangan itong aralin at unawain. Tandaan mga kapatid, conversion involves many changes in a person. One, it involves a change of mind, which is an intellectual change, a change of view, a change of new recognition of God, a new recognition of self, a new recognition of sin, and a new recognition of Christ. Again, one example is the Apostle Paul. Totally, he changed his mind. From being a follower of Judaistic religion, he became a follower of Christianity. He changed his mind. He changed his intellect. Why? Dahil ipinakita sa kanya ng Diyos at ipinaunawa sa kanya ng Diyos ang kamalian ng kanyang relihiyon dati. Nagbago ang kanyang view. Bakit ko pine-persecute ang Diyos? No, kaya nga yung tanong sa kanya ng Panginoon sa persecution ni Paul, ni Saul, sa mga mananampalataya,
ang kanyang pine-persecute ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang tanong ni Jesus, why are you persecuting me? So nagbago ang pananaw ni Paul when it comes to view of God, view of self, view of sin, and view of Christ. So yan ang involved sa conversion. So ano pa ho? So it involves change of affections, which it is an emotional change, a change of feeling, a change of sorrow for sin. Dati po mga kapatid, tuwan-tuwa siya kapag nakakahuli siya ng Kristiyano. Noong pinatay si Stephen, na unang martir, ano po ang nangyari? Nandun si Pedro, si Saulo, at alam kong nasisiyahan si Saulo habang ginagawa niya yon. Subalit, noong siya ay na-convert, nagbago na ang kanyang emosyon. Sa halip na papatayin, ay iibigin. Sa halip na huhulihin, ay kakasamahin ang mga Kristiyanong ito. So, nagbago yung kanyang isipan, yung kanyang affection, no po? Change of will also, no po? So, makikita po natin ito that the profound changes in the life of the apostle. It is a decisive break with old patterns of sin and the world, and it is an embracing of new life in Christ by faith. So, ano pong makita natin dyan? Hindi lang nagbago ang isipan, hindi lang nagbago ang affection, but nagbago rin ang tinatawag na will, which is a volitional change, an intentional turning away from sin, and a turning to God through Christ to seek forgiveness. So, the entire person, the mind, the affections, and the will is radically, completely, and fully changed in conversion. Amen? Now, what is the difference between regeneration and conversion? Theologically speaking, regeneration and conversion are two sides of the same coin. They are part of soteriology or salvation. What we are discussing here is just a simple salvation teaching. Kung sasabihin natin simple, kasi nga, sa iba, napakasimple. Tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon, ligtas ka na eh. Pero what transpired to a person or what happened to a person, yun ang minsan wala kang ka-knowledge. Minsan wala kang kaalam-alam. At akala nga natin madalas, isang event lang yun ng buhay. But it is not. And it is very important na uunawa mo yun bilang mananampalatayang Kristiyano. So, theologically speaking, magkaiba yung regeneration, magkaiba yung conversion. Tingnan natin ang difference nila. So, puntahan natin ang regeneration. Na-discuss na natin yung conversion kanina. Ano po? So, ang regeneration is God's sovereign activity by the Holy Spirit in the soul of one who is spiritually dead in sin. Ito yung dinidiscuss sa John 3:3 ng ating Panginoon nang kinausap niya si Nicodemo. Noong pong nakalipas na mga araw, natalakay ko na po yan, yung difference, yung paano ma-born again, na-discuss ko na yan. Kung kayo po ay lagi dito sa Tinig ng Pag-asa, alam ko na intindihan nyo na yan. Pero to explain it further, yung regeneration or being born again, take note, hindi ito yung conversion ho, ito yung being born again. Regeneration ang tawag doon sa theology is God's sovereign activity. Pag sinabing sovereign activity, tanging Diyos lang ang gagawa nito sa pamamagitan ng Santong Espiritu, kung saan yung ating espiritu or yung ating kaluluwa, both one and the same, soul and spirit, isa lang yon, no po, ay bubuhayin dahil ito ay patay. Naipaliwanag na natin lagi yan, because of the fall, because of sin, no, yung tao ay bumagsak saan? Sa kalagayang pagiging patay sa kaluluwa o sa espiritu, na kailangan siyang buhayin bago siya makakilala sa Diyos. Because in the state of being dead in the soul or in the spirit, you cannot do anything.
Kaya kailangan ka munang ma-regenerate. Ito yung unang hakbang papunta sa kaligtasan. Kasi ano silbi nung redemptive work? Ano silbi nung ginawa ni Christ sa krus ng Calvary? Wala itong silbi. Ang sabi nga ng Panginoon, for the perishing, the cross is foolishness to them. The cross of Jesus and what Christ did on the cross is foolishness to those who are perishing. But to those who believed, it is the power of God to salvation. So, ibig pong sabihin, para doon sa mga mapapahamak, dahil meron naman talagang mapapahamak, meron naman talagang pupunta sa impyerno, kahibangan ang ginawa ni Christ sa krus ng Calvary. Pero para doon sa mga mananampalataya, ang tanong, sino yun? Sino yung mga mananampalataya? Ang sabi, sa mananampalataya, yung ginawa ni Christ sa cross ay power. The power of God to salvation. Sino yung mananampalataya na yon? Yung mananampalataya na yon ay iyong mga bubuhayin muna ng Espiritu. Sila yung mare-regenerate muna and then they will believe. So, regeneration, mga kapatid, is the implantation of new life in the soul of man. It is the changing of the man. And who did the changing? Tayo ba yon? May kinalaman ba tayo sa ating regeneration? Take note, mga kapatid, kaya minsan nakakagulo kasi pinagpapalit-palit. Sa ating conversion, may kinalaman na tayo. Pero pagdating sa ating regeneration, wala tayong kinalaman. Regeneration is the sovereign activity by the Holy Spirit. It is the implantation of new life in the soul. Diyos po ang naggawa niyan. Diyos po ang bumuhay sa ating mga patay na kalagayan. At ito po ay gawain ng Diyos. Regeneration gives the gifts of repentance and faith. Kapag regenerated ka na, bibigyan ka na ng kaloob ng pagsisisi at pananampalataya, mako-convert ka na. Kaya lagi nating tinuturo, born again muna, bago gift of faith, and then, conversion. Pag tinuturo kasi yan ng ibang mga pastor, nakapunta agad doon sa conversion na hindi ipinapaliwanag na kailangan ma-born again yung tao at ang kanilang pagpapaliwanag, yung pagiging born again, yun na yung conversion. Hindi. Magkaiba yun. Iba po yung regeneration, iba po yung conversion. So on the other side of the coin, conversion is the response of the one who is regenerated. Kaya naniniwala po tayo, mga kapatid, noong natagpuan ni Pablo, ni Saulo, ang Diyos sa daang Damasco, si Jesus doon sa daang Damasco, doon sa oras na yon, nang siya'y nakakilala na kay Jesus bilang kanyang Panginoon, at that point, regenerated na siya. Ngayon, yung sudden change na yon, from being a persecutor to a champion of Christ and a minister of Christ, saan galing yon? Galing po yon sa Diyos nang binuhay muna niya ang patay na kaluluwa ni Saulo at ginawa niya itong buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And therefore, it produces conversion. Nakuha niyo po? Conversion is the response of the one who is regenerated. Sabi nga po ni Martin Lloyd Jones. Si Martin Jones ay isang British pastor, reformer. Ang sabi po niya, conversion is the first exercise of the new nature in ceasing from old forms of life and starting a new life. Conversion is the beginning of sanctification. Ito po yung simula, ito yung pagbubukas ng isang bagong pahina ng buhay ng isang tao.
at hindi lahat makararanas ng conversion. Because kailangan ka munang i-regenerate. At yung regeneration, monergistic, Diyos lang ang gagawa nun, hindi lahat ng tao bubuhayin. Dahil kung lahat ng tao bubuhayin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, di wala nang pupunta sa impyerno kasi po automatic kapag binuhay ang lahat ng Espiritu, lahat yon mako-convert automatically. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya dito ating ipinaliliwanag na talagang ang kaligtasan sa simula at hanggang dulo nito gawa ng Diyos. Biyaya ng Diyos, habag ng Diyos. Opo, ibinigay si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya, huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sino lang ang makasusumpong nun? Sino lang ang makakaunawa nun? Sino lang ang makakakita si Jesus ay daan, katotohanan at ang buhay? Sino lang ang makakasumpong ng Kanyang pagliligtas? Tanging yung mga bubuhay ng Diyos sa kanilang espiritu para makilala nila si Jesus at manampalataya sila at makonvert sila. Nakuha niyo po ang difference mga kapatid? So, kung titingnan po natin, it is the first action of the regenerate soul in moving from something to something. Amen? So, regeneration precedes and produces conversion. Kung ang necessity for conversion is faith, kung ang necessity sa conversion ay turning away or repentance, mauuna talaga ang regeneration. Dahil hindi ka po pwedeng magkaroon ng faith, hindi ka magsisisi ng kasalanan mo unless ikaw ay binuhay na sa iyong espiritu. Amen. Mga kapatid, nagkakaintindihan po ba tayo? Type nyo nga amen kung naiintindihan nyo. So there is a cause and effect relationship between these two. Regeneration is the cause and conversion is the effect. Ganun kasimple. Kung regenerated ka, mako-convert ka. Kung binuhay ka na, born again ka na, mananampalataya ka. Kung binuhay na ng espiritu, ang patay mong espiritu, makikilala mo si Christ. Kung ang cause at pinagmulan ay ang regeneration, yung conversion ang epekto ng regeneration. Amen mga kapatid? Kaya nga po kahit anong tumbling ang gawin ng preacher, kahit anong pangangaral ang gawin ng preacher, kahit anong sermon ang marinig niyo sa tinig ng pag-asa, unless ang Diyos ang bumuhay sa patay mong espiritu, hindi mo ito maiintindihan. You will not be converted. And because you are not converted, as Matthew 18 says, you will not see the kingdom of heaven. Nakuha niyo po. Kasi ang susi, in order to see the kingdom of heaven, is to be converted and to be changed like little children. Paano mangyayari yon? Yan sabi ni Jesus sa John 3:3, hindi mangyayari yon kasi kailangan ka munang maborn again in order to see the kingdom of God. Kaya, ewan ko kung meron pa hong magaang na paliwanag para lubusan natin itong maintindihan. Pero iyon po ang atin pong naiintindihan at nauunawaan sa sinasabi ng Scripture. Regeneration is the root and conversion is the fruit. Amen? And to affirm true conversion implies that there is also false conversion. Naniniwala po ba kayo? Merong false conversion. And to put simply, there is such thing as non-saving faith. Na po. Pastor, nananampalataya naman ako sa Diyos O, wala namang question doon. Si Satanas nga, nananampalataya rin, nanginginig pa So, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the narrow gate. Matthew 7:21. Marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Pero ano sabi, magsilayo kayo sa akin. People may know the truth and may have felt grief regarding their sin. But it is a selfish sorrow over their sin
has caused them to suffer. Now it has offended a holy God. Kailangan talaga yung tunay na conversion at mangyayari lang yung tunay na conversion kung ikaw ay born again na. Mangyayari ang true conversion kung ikaw ay regenerated na. One example niya, walang iba, hindi si Judas. No po? One clear example ay si Judas. Sabi ng Matthew 7:20-23, bago natin puntahan yon. Thus by their fruit you will recognize them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. May mga taong ganun eh. Mukha na converted, they go to church every Sunday. No? Mas masipag pa nga yan kesa dun sa pastor minsan, napaka-aktibo sa gawain, and yet, ang sabi ng Panginoon, hindi ko sila nakikilala. And one clear example niyan, eto nga, si Judas. One clear example of false conversion na mababasa natin sa Bible ay si Judas. Ito yung tinatawag na counterfeit conversion. The counterfeit conversion, there is no death to self, no submission to the Lordship of Christ, no taking up of a cross, no obedience in following Christ, no fruit of repentance, only empty words, shallow feelings, and barren religious activities. Kasama yan. Andun niya sa group. Nagsisimba yan linggo-linggo. Nagkakaloob din naman yan paminsan-minsan. Nandun yan sa circle ng mga mananampalataya, katulad ni Judas. On the contrary, with a true conversion, sin is hated. The world renounced, pride crushed, self-surrendered, faith exercise, Christ seen as precious, and the cross embraced as one's only saving hope. Yun ang kaibahan. Yung counterfeit, false conversion, katulad ni Judas. Pero ang tunay na conversion, katulad ni Peter at ng ibang mga alagad pa. Tinalikuran nila ang mundo, sila'y mga namatay, katulad ng kamatayan ng ating Panginoon, hirap, dusa, persecutions. Pero nakita nila na si Jesus, ang precious, the only precious God to follow, and the cross they embrace as one's only saving hope. So the whole purpose of conversion is to bring men and women into a right relationship with God. Kung talagang regenerated, mako-convert ng totoo at makapamumuhay ng totoong relationship kay Kristo. Amen? And this is why Christ came. And it is the reason for which He died. It was God who was in Christ, reconciling the world unto Himself. Conversion is the crying need of the soul. Until one's life is turned from sin to Christ, nothing else matters. Kahit gaano ka kasigasig, kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kaaktibo sa iyong relihiyon, kung hindi ka totoong regenerated, hindi ka mako-convert. Maaaring ikaw naman ngayon ay aktibo, maaaring ikaw ay nagpapahayag ng iyong pananampalataya, pero ang tunay na regenerated lang ang totoong hahantong sa pagiging fully converted. And once you are converted, you will live a holy life, a sanctified life. Amen? So, ganun lang po kasimple. Ganun lang po ipaliwanag yan, magkakaiba yan, hindi parehas ang regeneration, hindi parehas ang conversion. Dito litong-lito ang marami at hindi na sila interesadong pag-aralan ito para sa kanila, nangaral.
may nag-preach, sinabi ng pastor, lumapit ka sa harapan, o kaya naman, taas mo kamay mo, sabi mo, tinatanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Lumapit ka sa altar, i-pray over ka, sasabihin sa'yo, ngayon born again ka na. Tandaan mo tong date na to, born again ka na, at yun ang nakatatak sa isipan mo. Pero hindi mo naman to naiintindihan, hindi mo nauunawaan, ano ba tong mga bagay na ito? So kung totoo ka na converted, dapat maintindihan mo saan ang galing ang iyong conversion. Bakit ka dumating doon sa punto na dating di ka naman naniniwala, ngayon bigla kang naniwala? Dati hindi ka naman nagsisisi sa kasalanan mo, bigla kang nagsisi. It is because God, by the power of Holy Spirit, quicken your dead spirit, making it alive. That's the reason why you become converted. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, isang maligayang araw ng Biyernes po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa.